Magandang araw po sa inyo. Balik po tayo sa ating naputol na topic tungkol sa flag ng ating bansa na ginawa ni Emilio Aguinaldo na flag ng ating bayan. So, yan po ay ating suriin. So, patutunayan po natin na walang kasaysayan ang Chinese ancestry na China heritage sa kasaysayan ng 1896 Philippine Revolution. Kasi ang gustong pikein ng komunistang China at ng komunistang Filipino-Chinese ay yung sovereignty ng Pilipinas, birth of origin or birth of creation of our country, birthplace of our origin or origin of soul of Filipino, and then yung location o yung saan mo makikita ang Pilipinas. So, at yung sinasabing flag natin. So, yung flag ng Pilipinas at yung national anthem ay sinulat ni Dr. Jose Rizal. So, bagamat itinago ng mga Espanyol ang mga sulat ni Dr. Jose Rizal at ng Katipunan nung sila'y patayin at kanilang binago upang hindi tayo magkaroon ng bansa. So, nagkaroon sila ng manipulasyon at nagtatag ng mga sinasabing secret society at mga sinasabing yung ang tawag nila ay fraternity. So, ang ating flag o flag ng Pilipinas ay ginawa nitong mga Chinese fraternity na ito ay gumawa sila ng standard meaning na flag ng Pilipinas, bagamat hindi nila naintindihan kung ano talaga yung flag na dapat gawin sa atin sapagkat pinatay na nga ang Katipunan at pinatay din si Dr. Jose Rizal. So bakit kinakailan patay nila si Dr. Jose Rizal? Dahil daw sa sinasabing sedition. So yung pang-aagaw ng sovereignty ng Kingdom of Spain. So with regards to sovereignty, yun yung mga land titles natin, titulo sa lupa. Ano pa, yung constitution, yung sinasabing nationality. So ating ipapaliwanag dito kung ano ba talaga yung layunin ng Katipunan at sino ang presidente ng ating bansa, kauna-unang presidente, at kailan nagkaroon ng presidente ang ating bansa, at ilan ang population ng bansang Pilipinas noong 1896. Totoo bang mayroong mga katipunero na namatay para sa bayan? O, di ba sinasabi natin, ang mamatay ng dahil sa'yo, bayang magiliw. So yung kasasalita natin na bayang magiliw, ay ang ginagawa nitong mga ancestors of Chinese doon sa China ay province tayo ng China. Kasi ginigilaw natin yung ancestors of the province of Chinese. So, katulad ni Duterte, isa siyang Fujian Chinese, ang ginigilaw niya ay yung ancestors niya sa province of China. So, maraming mga Chinese Filipino na ganyan ang ginagawa. So, balikan natin yung sinasabi ni Xi Jinping. Kung gusto ninyo, di ba? So, napaliwanag na natin yun. So, paki-browse na lang ulit doon sa previous na video natin. So, ngayon, napapatunayan natin, katulad ng sinasabi ko sa inyo, ay walang Pilipino noong 1896 na namatay para sa bayan. Ang ginawa nga nitong isang komunistang ito, pag sinabi komunista ay ang ginagawa nila, ang layunin nila ay pag-isahin ang mga Pacific Islands in honor of Chinese ancestors. At yan ay binubuo ng Malaysian
fraternity and Fujian Chinese fraternity na nakakalat sa ating pamahalaan, nakakalat sa ating institusyon, at gumagawa sila ng kung ano-anong kasaysayan na wala namang kinalaman doon sa kasaysayan ng 1896 Philippine Revolution, So, itong mga makabayan na ito, yun yung sinasabi nating fraternity ng Fujian Chinese at Malaysian Fujian Chinese, So, okay. So, paano natin nalaman? Of course, siyempre, ayon doon sa kanilang mga patotoo, Hindi natin patotoo kundi sila ang nagpatotoo. So, pwede nating balikan 'yan. Halimbawa ay ang sinasabi ni Wenceslao Q. Vincons, Sino ba si Wenceslao Q. Vincons? Yan ay bayani ng bayan ng Binzons, Bayan ng Binzons after World War II, Pero before World War II ay wala pong bayan ng Binzons, hindi po nakatala kahit diyan sa Namria na mayroong bayan ng Binzons, Ano ba yung Namria? Yung Namria siya ang nagka-categorize na mga land classification, Kung ang isang lupain ay saklaw ng timberland or forest zone, kung ang lupain ay isang alienable disposable land or agricultural land, kung ang isang lupain ay forest national park. Halimbawa yung sa Atimonan, sa Quezon, Meron diyang national park, Halimbawa ay doon sa may pagitan ng Camarines Norte at ng Camarines Sur, yung Bitukang Manok doon, bago sumapit ng Sipukot, So yan ay national park, Yung Namria ay nagka-categorize din at nag-identify kung isang lupain ay sinasabi natin na mineral land, So yung apat na kategorya ng lupain, mineral land, timberland or forest zone, at saka yung national park, yan ay hindi pwedeng tahanan o maging posisyon o okupahan ng mga tao para ipamana sa kanilang mga successors, So yan ay pag-aari ng sovereignty ng Pilipinas, Hindi pag-aari ng gobyerno, Kasi ang gobyerno ay walang pag-aari, Hindi, ang gobyerno ay administration lang, Ina-administer niya yung bansang Pilipinas, Kasi walang kapangyarihan ang gobyerno kontra sa Pilipinas, So isang halimbawa ay dito sa Pasig, nire-represent ng DENR ang gobyerno, So nire-represent ng sinasabing Register of Deeds ang gobyerno, di ba? Pero sino ang nagdemanda, laban sa pagpalsify ng empleyado ng DENR at empleyado ng Register of Deeds? Sino ang nagdemanda, di ba? Ang gobyerno ba? So, pag sinabing gobyerno, walang pangalan yan. Either yan ay DENR, DAR, Department of Agrarian Reform, Register of Deeds, PNP, Armed Forces of the Philippines, Okay? So may kanya-kanyang opisina, yung sinasabing gobyerno. Pero hindi yun ang makapangyarihan. Hindi makapangyarihan ang gobyerno, So bakit? Idinamanda ng Pilipinas, Republic of the Philippines versus DENR. Republic of the Philippines versus Register of Deeds, So minsan ang mga tao, tinatawag nila na gobyerno yung Register of Deeds, gobyerno yung DENR. Kasi yung DENR nasusunod sa lupain na gusto mo, Minsan babawiin pa sa inyo
ng empleyado ng DENR at patitituluhan. So, akala natin gobyerno yung gobyerno na yan, na namamahala, yan ang pinakang gobyerno, ang Pilipinas, ang Pilipinas ay may mas makapangyarihan diyan sa mga gobernador ng DENR at gobernador ng Register of Deeds. So, makapangyarihan ng Pilipinas. Kaya Republic of the Philippines versus DENR official. Republic of the Philippines versus the Register of Deeds. Kasi yung Register of Deeds nag-issue ng maling titulo. Yung titulo na hindi naman nakatira yung tao ay nagkaroon ng titulo at yung taong nakatira doon ay tinawag doon sa isang lugar ay tinawag na squatter o informal settler, Kapag ang isang alienable disposable land ay naibigay na ng Pilipinas sa bilang patrimony ng mga Pilipino, hindi na pwedeng bawiin ng Register of Deeds yan para kunin at ibigay sa ibang taong hindi naman nakatira. So, ganun po yan. So, ito, sa kaso ng nung mga taong yun, nanalo yung Pilipinas. Kontra doon sa Register of Deeds at kontra sa DENR. So, kinansila ng Pilipinas yung mga titulo, noong mga taong nagpatitulo sa isang lugar na hindi naman kanila, hindi naman nakatira, hindi naman sila posisyon, Kasi ang sinasabing titulo ay position and occupation, So, ngayon, pagdating dito sa sovereignty ng Pilipinas, sa panahon ngayon, itong mga Malaysia, gustong angkinin ang sovereignty ng Pilipinas. Wala naman sila sa position, wala naman sila sa occupation, hindi naman sila makikita kahit sa panig ng Luzon, Visayas at Mindanao dahil sila ay kailan lang dumating, 1963 lang. At ang nag-imbento sa Malaysia ay si Wenceslao Q. Vinsons, So, itong sulat na ito nakikita ninyo ay makikita mismo ninyo ng actual yan diyan sa loob ng Wenceslao Q. Vinsons Shrine. So, bakit po natin alam? Dahil po dumalaw tayo diyan sa Wenceslao Q. Vinsons Shrine at yung mga World War II heroes ng Pilipinas, na namatay para sa lupain ng Pilipinas para magkaroon tayo ng sovereignty after World War II, ay ito pa lang si Wenceslao Q. Vinsons ay gusto niyang gamitin yung mga patay ng mga bayani na yon at sa political, sa geopolitics ng Malaysia. So yan po ay illegal. Kino-convert ni Wenceslao Q. Vinsons na yung mga Pilipinong namatay na yon, ng mga bayani na namatay para sa bayan ng Indan, nung wala pa ang bayan ng Vinsons, kasi si Vinsons, yung mga fraternity ni Vinsons na Malaysian, gustong maging Malaysia, gustong maging Chinese, o matipon ang mga Pacific Islands, sa Pacific dito sa sinasabing Indian Ocean and Pacific Ocean, hanggang sa South China Sea, Gusto niya magkaisa lahat ng mga islands na yon. So, ibang klaseng bayani itong si Wenceslao Q. Vinsons, Hindi ganoon ang ginawa ni Dr. C. Rizal. Ipapaliwanag natin. So, ngayon, after World War II, hindi Malaysian flag ang hawak-hawak ng ating mga bayani, So, itong si Wenceslao Q. Vinsons, after maging bayani, mamatay, yung pala, nagpanggap siya na martir dahil nangangarap pala siyang maging Malaysian. Yun namang mga kapwa niya bayani, binura niya yung birthplace ng kanilang mga magulang, ng mga ninuno, ng mga taga-Indan, So yung salitang Vinsons, nagsimula lang yan after World War II. Binura yung bayan ng Indan.
at pinalitan ng bayan ng Binzons. At ito pa lang si Binzons ay walang tiwala doon sa mga kapwa niya bayani. Ang gusto niya ay mangarap siya ng higit pa sa pangarap ng mga Pilipino, ano? So kapag inangkin mo pati yung Malaysia o inangkin ng Malaysia pati Pilipinas, ano, ay malaking problema itong ginagawa ni Wenceslao Q. Vinzons. So ngayon ay ang nag-imbento pa lang ng salitang Malaysia ay itong si Wenceslao Q. Vinzons. At ang nagsusulat ng kasaysayan ng Pilipinas ay si Mr. Tan Sri Ismail Hussein, isang Fujian Chinese na naging Muslim, ano, salitang Muslim ito. Ismail Hussein, yung Sri ay parang pinaghalong Sri Lankan o sabihin natin pinaghalong Indonesian Chinese, ano? O sabihin natin yung Sri, ano, root word itong Sri, ano, baka Indian Malaysian ito o Indian Chinese, ano? So ganun 'yan. So ito si Mr. Tan Sri Ismail Hussein ay inaalaw ng Philippine Historical Commission at ng mayor ng Binzons, ano, former mayor ng Binzons na si Mrs. Eleanor Ferrer Segundo, ano. So dito nalalaman natin kung ano ang patriotism na meron ang Binzons, ano. So yung mga Binzons palibhasa ay converted as Catholic, ano, at maraming mga successors ng Chinese na naging pari diyan sa bayan ng Binzons, ano. Sila ang nagpalit ng pangalan ng bayan ng Indan. So ang bayan ng Indan ay isang lupain, pangalan ng isang lupain na kung saan sa isang lupain doon nagmula ang aming ancestors o ang ating ancestors o ang mga ancestors ng mga Pilipinong bayani, no? Liwanag na ang Pilipinas ay isang lupain ayon sa sulat ni Dr. Jose Rizal. Ito ay hindi pangalan ni King Philip. So kung sino man yung mga nagbabago ng history na iniiba ang kasaysayan ng 1896 Philippine Revolution, ano, at binabago nila na pinapangalan nila ng pangalan ng mga Chinese Filipino o Malaysian Chinese ang buong 7,641 islands ay mauubos ang sovereignty ng Pilipinas na ang gustong maging revolutionary ang ating kasaysayan na gustong palabasin ng fraternity ng Malaysian at ng Fujian, ano, organizations na ang mga Pilipino ay nagmula sa lahi ng Malaysia, ano, at sa lahi ng Chinese. So hindi na tayo nagmula sa isang lupain. So ipapaliwanag natin na mali ang kasaysayan ni Wenceslao Q. Vinzons na gawin niya na siya ay bayani na pinagmulan ng lupain. Kasi ang bayan ng Indan, bago ito naging bayan ng Binzons, ay isang lupain. Hindi pwedeng ang isang lupain ay galing kay Binzons, ano? Ang lupain ayon sa ating Constitutional Convention, kung susundin natin ito, ayon doon sa matandang kasaysayan na sinulat ng Katipunan noong 1896 sa pamumuno ni Dr. Jose Rizal, ay hindi ito pangalan, ano, hindi nanggaling sa pangalan ng tao ang lupain ng Pilipinas. Kaya ang lupain ng Pilipinas hindi pwedeng nanggaling sa tao. So kung ang mga Pilipino diyan sa bayan ng Indan, ano, na yan na pinanganak diyan, na kapwa bayani ni Wenceslao Q. Vinzons, ay tatanggalan ng karapatan upang alalahanin ng kanilang mga apo na ang kanilang mga ancestors sa Indan ay galing kay Vinzons. Mali na yan sa Constitutional Convention kasi nauna yung lupa kaysa sa tao. So patutunayan natin yan kung bakit mali ang kasaysayang ginagawa ni Wenceslao Q. Vinzons na kanyang ampunin lahat ng mga ancestors ng mga taga Camarines Norte sa bayan ng Indan na ipaiisip na ang bayan ng Indan ay gawa ni Vinzons, nagmula kay Vinzons. Si Vinzons nagmula sa China.
may lahing Malaysian. So, hindi tungkol sa paglalahian ng Malaysia at Chinese ang kasaysayan ng Pilipinas. Hindi nabuo ang lupain ng Pilipinas sa pamamagitan ng fraternity. Kaya merong mali ang ating flag. Okay? So ngayon ay hindi pwedeng magkaroon ng fraternity ng Malaysia at Fujian Chinese ang ating flag. Dahil ang symbolism ng flag natin ay nagre-represent lamang ng iisang bansa, iisang nationality, iisang birth of origin, iisang birth of creation of our country, iisang birth of creation of our soul. So papaliwanag natin bakit hindi tayo galing sa Malaysia, hindi rin tayo galing sa China. So okay. Balik tayo doon sa sulat ni Dr. Cyril. Mamaya na natin 'yan aasikasuhin. So ngayon kailan lang ito yung Balabac Island nasa dulo yan ng Palawan. Okay, ito yung Palawan, di ba? Ito yung Balabac Island. So yung Cagayan naman dito natin makikita sa north. So ang ibig sabihin ng Malaysia okay? Yung mga ancestors ng Pilipinas ay umakyat galing dito sa Malaysia, umakyat ng Balabac dito. And then dito, And then umakyat ng Palawan. And then umakyat doon sa may Laguna at yung iba naman ay nakarating sa Camarines provinces. So sa Luzon, ang tinarget ng Malaysia at ng Fujian ay ang sinasabing Luzon, So ibig sabihin yung paliwanag natin dito, Okay, so ito yung ito yung sinasabing Malaysia Irredenta, Malaysian heritage, So na ang leader ay Chinese ancestor pa rin, So itong si Emilio Aguinaldo, ay pinanganak dito sa Xiamen, sa Fujian, China, So gustong palabasin ng kasaysayan ni Emilio Aguinaldo na bayan ang Pilipinas, bayan ang Borneo, bayan ang Brunei Darussalam, bayan ang Indonesia, yan. At bayan din itong Malaysia, bayan of Chinese ancestry from the province of China, Kasi wala nga daw bayaning Pilipino. At ang sabi ni Macapagal, si Diosdado Macapagal ay signatory sa Malaysia Irredenta, kasama itong pag pumasok kayo dito, may pinto yan dyan, papasok doon sa loob doon. At itong naging mayor ng Subic Bay, sino ito? Si Dick Gordon, So makita natin na itong mga nandito sa kaliwang ito ay mga World War II heroes, At ito ang pinakambida, si Wenceslao Q. Vinson, isang Chinese, So ang gusto niya lahat ng Pacific Islands dito, so ibig sabihin baka kasama itong Papua New Guinea, kasi Pacific Island. At itong si Mr. Tan Sri Ismail Hussein ay isinama pa rin yung Madagascar, Yung Madagascar nandito na parte yun sa Indian Ocean, So lahat ng kulay brown ay gusto niya pag-isahin nitong si Tan Sri Ismail Hussein at siya ay fraternity nitong si Wenceslao Q. Vinson, isang Fujian Chinese din yan dahil Tan, So Wenceslao, so Lao, maaaring Fujian Chinese din siya. At itong si Jose Ignacio Paua, So ginawa nila ng mga bayani na peke ang Pilipinas sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kasi sinasabi dito, mayroong bayaning Inchik, si Wenceslao Q. Vinson. Tapos dito naman, bayaning Inchik din sa Cavite, itong si Emilio Aguinaldo at si Jose Ignacio Paua, isang mga Chinese general yan ng panahon ng Kastila. Kasi ang Kastila ay hinire niya bilang
Gobernador Silio ang mga Pujian Chinese, ano, dahil wala siyang tiwala sa mga Pilipino. Dahil ang mga Pilipino nga ay nagre-rebellion laban sa Kastila. So, ganon. So, dito sa Mindanao ay gumawa sila ng Sultanate of Shandong, China in Sulu, ano? At yung sultanate na yan, na ang pangalan is Paduka Pahala, nagbibigay ng buwis doon sa China, ano? So, walang pinagkaiba doon sa Communist Party of the Philippines, nagbibigay ng buwis ay sa China Bank o sa China, ano? Kasi yung China Bank ay involved sa pamimiki ng kasaysayan ng lupain ng Pilipinas, ano? At kabilang yung mga namiki ng 1973 Constitution, ano? Na ang ginawa nila, tinanggalan nila ng historic rights and legal title ang Pilipinas sa kanyang sovereignty upang palitan ng historic rights and legal title ng Chinese ancestry. No? Kaya daw walang bayani Pilipino kasi karamihan ng mga bayani natin ay mga inchik galing sa Pujian. Ditong Pujian. Ano? So itong Taiwan gusto niyang gawing province, ang Pilipinas gustong gawing bayan or state of China ancestry. Okay, so itong mga Pilipino bayani, itong mga nakalista rito, ano? So, yan ay hindi dapat isinasama kasi wala namang mga Pilipino na namatay para sa bayan ng Pujian ancestry, ano? Kasi wala kang makikita na ang Pilipinas ay ginawang bayan ni Dr. C. Rizal para angkinin ng province of Pujian ang Pilipinas, ano? At ina-align ng Fujian Chinese o ng Communist Party of China pati ang Taiwan, ano? Dahil nga naman tumakas diyan ang mga inchik, ano? So ang istorya ng China ay regarding Chinese Revolution, ano? So mahilig silang gumawa ng pamimeke ng identity ng tao at tatawagin nilang Chinese Revolution, ano? So maliwanag na ang 1896 Philippine Revolution ay pinepeke ng Communist Party of China, ano? At tinawag nilang Communist Party of the Philippines, ano? Pero tinatanggi nila na ang Pilipinas daw ay hindi bansa dahil ito ay pangalan daw ni King Philip, ano? So yun ay ating pasisinungalingan, ano? At pati itong mga sinasabi nitong Peking Bayani ng Camarines Norte ay ating i-reject, ano? So dito ang mga Malaysian, ano, so nangarap si Wenceslao Q. Vincent na maging Malaysia, ano, magkaroon ng communism ang Malaysia at ang China. Sabihin niya, gusto niya pag-isahin yung itong Indonesia, ano, itong Indonesia, malawak 'yan, ano. Hanggang dito sa may parting Papua New Guinea, ano, yung lahat ng green na 'yan. Indonesia 'yan, ano, lahat ng kulay green. So ngayon gusto niya makipagkaisa ang Indonesia. Okay? O may kaputol pa rin ditong Indonesia, ano. Kasi yung Natuna Island dito, parte ay bahagi ng Indonesia, ano. So gusto ito kunin ng Malaysia pati yung Natuna para mabuo nila itong 9-dash line. So ngayon itong si Wenceslao Q. Vincent, siya rin ang utak ng katipunan o communism naman ng Malaysia, communism daw ng Brunei Darussalam, ano. So Malaysia rin yung kulay blue na yan. So ibig sabihin yung Brunei Darussalam, Malaysia, tsaka Brunei, ay itong Borneo ay Malaysia rin, ano. Kita nyo parang seahorse, ano. So ngayon, ang gusto ito naman si Wenceslao Q. Vincent ay gustong ipanakaw sa Malaysia pati ang Pilipinas. So ang ibig sabihin, so dito pinanganak itong si Chinese na ito, na si Wenceslao Q. Vincent, ano. At nangarap siya na maging Malaysia ang Pilipinas, ano. So, ito naman, si Duterte ay galing naman sa Fujian, China, ano. O pinanganak naman siya sa Davao o sa Cebu, ano. Dito yata ang Cebu. Okay, so
So, mahirap ang inchik pagka nanganganak, ano, makukuha ang Pilipinas. Si Paduka Pahala, ano, galing sa Shandong, ano. So, hanapin natin kung nasaan yung Shandong, China. Gamit tayo ng Google Earth. Ayun, binuksan na natin yung Google Earth, ano. So, saan ba makikita yung Shandong, China? Saan ba makikita yung Shandong, China? Diba? Shandong. Shandong, China. Hanapin natin. Okay, ando muna natin tong clear all muna natin to Shandong, China. Okay. Shandong, China. Okay, search. So, hanapin natin yung Shandong, China. Whoop. Oh, layo pala. Dito pala yung Shandong, China. Marka natin. Para di makawala. Ayan, Shandong, China. Ano? Shandong, China. Ang layo naman naging Muslim. So, mahirap na maging ano. So yung Shandong, China na yan, nandun. Layo, ano, malapit-lapit yan doon sa Henan, ano. Okay, so, layo naman ang nabot nitong Chinese na to. Okay, so, okay, lagyan natin ng drawing, ano. Okay. So, yun. May mga Muslim pala yan dyan, ano. So, nakaabot dito sa may parting Sulu, ano. Ano ba yung Sulu? Hanapin natin yung Sulu. No, nakaabot dito sa Mindanao, dito sa may Sulu. Yan. So, hanapin naman natin yung Sulu, ano. Sulu. Para natin malinawan. Sulu. Sulu. Mindanao. No. Nasaan yung Sulu? Ayun, nandun. So, alam na natin yung Sulu, ano. So, yung sabihin, na-enlarge yung mapa natin, ano. So, i-move natin siya. Ito. Para may-align natin, ano. So, yung Shandong, China, nakabot dito sa, ano, si Paduka Pahala, ano. So matindi ang Chinese, ano. Siguro maganda pa i-click natin para makita natin yung Malaysia Iridinta, ano. So baguhin natin tong para malaman natin yung minamagic ng fraternity, ano. So ngayon, ilagay natin dito. Okay, so yun yung Shandong, China. So matinding gumawa itong inchik ng kasaysayan. So nakabot niya dun sa Sulu, ano? Si Paduka Pahala, bayani ng Shandong, China, sa Sulu, ano? Muslim, Chinese Muslim, ano? Kaya mahirap ang religion, ano? Ang religion ay diyan dumadaan yung mga sinasabing mananakop. So itong si Wenceslao Cubanzons, galing naman sa Camarines Norte. Bakit ba ito Okay, so yung Shandong, China ay nakita natin na nandyan. Tama ba? So yun yung Shandong, ano. Layo ng nalakbay ng mga taga Shandong ni Paduka Pahala, ano. Imbento lang yan si Paduka Pahala. Naging ano daw siya, ano ng Sulu, ano. Naging
leader ng Sulu, Sultanate ng Sulu. So, walang pinagkaiba si itong galing sa Pujian, si Duterte naging pinanganak sa Cebu. Saan ba yung Cebu? O dito parte. Diyan. Medyo mahina tayo sa geography, saglit lang. Para eksakto, Kung si Shandong Chinese na si Paduka Pala ay naging leader dito daw sa Sultanate of Sulu, ay kanila na yung Sulu. Ganyan ang inchik mang guyo, Kung si Duterte ay galing sa Pujian, dito, sa Xiamen, saan ba yung Xiamen parte dito? Ay ipinanganak naman daw, dito si Duterte. Pinanganak ng tatay niya sa Cebu. Eh, sinabi niya, province ng China ang Pilipinas, Kasi bayang magiliw nga daw. Eh, kung galing din itong sa China at pinanganak naman dito sa Camarines Norte, mahirap maging leader ang Chinese, Eh, kanila ang Camarines Norte at kung anong sabihin niya, ayun ang mangyayari, At yung pinanganak sa Camarines Norte na si Wenceslao Q. Vinson, nakaisip naman ng bagong idea na gumawa ng fraternity dito sa Indonesia at itinatag ang Malaysia. And then yung Malaysia ay nag-imbento naman ng bagong teritoryo dito sa Brunei, Darussalam at pati ito Sarawak ay kinuha na, pati Sabah, so Malaysia na ito. Sabah, Malaysia, Sarawak, Malaysia. So kanya na itong earring ito, kaya ito yung naka-blue. So itong si Mr. Tan Sri Ismail Hussein ay isang Pujian Chinese din yung ancestors niya. So ibig sabihin, siya ay pinanganak sa Malaysia, si Tan Ismail Hussein, pinanganak sa Malaysia, pero galing ang ancestors niya sa Pujian. So ganyan ang nangyayari, sa ginagawa ng Inchik. So itong Inchik na pinanganak na si Tan Shin Ismail Hussein ay pinanganak ng Inchik sa Malaysia, and then si Tan Shin Ismail Hussein ay nagising siya na siya isang Malaysia. Pumunta siya sa Camarines Norte, nakita niya na siya pala ang naglalang sa atin, si Wenceslao Q. Vinson. So ang ginawa ng Malaysia ay sinakop itong area ng Indonesia, at itong Sabah, at gusto niyang kanyahin din, so nangarap naman si Mr. Tan Shin, Ismail Hussein, na pati itong Balabac Island ay kanya na rin. Sa simpleng pangarap ni Wenceslao Q. Vinson na maging Malaysia ang Pilipinas, nag-create sila, ang fraternity niya, nag-create ng bansa sa loob ng Indonesian territory. And then naging Malaysia, And then yung Malaysia, Chinese Filipino at Chinese Pujian, naggawa na naman ng kasaysayan dito sa bahaging ito ng Indonesia, At tinawag niyang Malaysia na naman. So hanggang pati yung Malaysia ginagapang na itong Balabac, ito yung Balabac, So ngayon, ang dineklara ng Malaysia, so pagka pinag-usapan natin Malaysia, ayan si Wenceslao Q. Vinson. So yung fraternity ni Wenceslao Q. Vinson dyan sa Malaysia, ay ginawa naman pati Palawan ay kanya. So ganyan ang nangyari ng kasaysayan ng Pilipinas. So yan kung ano yung idea ni Wenceslao Q. Vinson, yan yung nangyayari. So ngayon etong Pujian Chinese na si Kayenan, dumating naman dito sa parting Laguna.
Saan ba yung parting Laguna na yan? Siyempre, ito Laguna de Bay. Dito lang yan. Lolo daw niya si Rizal. At siya daw yung founding father ng Pilipinas. So, yan ang ating tinatalakay. So, paano magiging founding father? No? Mag-ingat kayo na magkaroon ng mga Chinese na naging mayor, naging gobernador, naging presidente, vice president, at sabihin sila ay founding father. Ipinanganak nila ang Pilipinas mula sa province ng China o ang Pilipinas ay sila ang lumikha. So, yan po ang nangyayari noong panahon ni Duterte. So, itong pink, si Leni Robredo, pink yan, So, may pink ba tayo dito? Kumari, ito pink, Si Leni Robredo ay galing din sa Pujian, Pinanganak naman dyan sa Camarinesor, sa Naga. Orange pala ito nakuha natin. Okay? So, nagkaroon din siya ng monumento dyan. Monumento ni Jesse Robredo. May ancestor din sa China. Okay? So, sino pang may ancestor sa China? Si Senator Villar, So, may kulay-kulay din yan. Galing din Pujian yan. Hindi natin alam kung dito saan sa Luzon siya pinanganak. So, mauubos na ng kaanak ng ancestors of China ang Pilipinas, mabubura ang history ng lupain ng Pilipinas. Kasi ang gusto ng Inchik, kami yung mga leaders ninyo nung panahon, kami ang nagtatag ng Pilipinas para sa inyo. So, ganyan ang nangyayari. So, totoo nga ba na may bayaning Inchik sa Pilipinas? Totoo ba si Rizal ay pagkabayanin niya ang kanyang pinaglaban? So, yan ay ating sasagutin. So, si Juma Sison, red, kasi red, matapang sinakop niya kung saan nakabot ang kanyang revolution, Chinese Revolution, ay anak ng bayan. Kasi pinanganak din siya sa bayan, galing siya sa province dito. And then pumunta siya dito sa Indonesia at ipinagkalat na si Rizal daw ay kapwa niya Inchik at namatay din para sa bayan. So, malayo ang pinaglakbayan ng Communist Party. Pag sinabi Communist Party of China, gusto niyang maging United States ng China ancestry, pati itong Indonesia. Ito. Pati itong Papua New Guinea, So, dito ang Indonesia, So, yung communism ng Mao Zedong, ay kinagkakalat niya na, dapat yun ang sundin dahil ang sinasabing prosperity ng buong mundo ay ang China. So, totoo ba na ang China maging prosperity? O yung paraan ng pag-unlad ng ng buong mundo? Uunlad ba ang Pilipinas kung pinagpapapatay niya ang mga Pilipino rito? Kung sasakupin ng China ang mga ito, unlad ba ang buong mundo? Hindi. Dahil ang unlad dyan ay China lang. Eto lang. Itong dragon lang ang kakain ng ating kaisipan. So, paano kinakain ng mga Chinese ang history ng buong mundo? Kumaga itong dragon na ito, simple lang. Nag-i-immigrate sila, kung ano-anong mamarites niya dito na ang Pilipinas ay sila yung founding father. Samantalang sila ay mga gobernador silyo lamang nung panahon, at katiwala lang ng Spain. Ay iniba na ang kasaysayan ng 1896 Philippine Revolution, So sila yung mga anak bayan ng province of Fujian ancestry. So totoo ba na ganyan ang gustong mangyari ni Dr. Rizal? Meron bang ganyang kasaysayan ng Pilipinas? At yan po ang ating tinatalakay, So, ganun. So, yan po yung sinasabing Malaysia Irredenta, So, ang pinapaliwanag dito ay ang author ng Malaysia ayon kay Mr. Tan Shin Ismail Hussein, isang Chinese, Fijian Chinese,
na pinanganak sa Malaysia ng kanyang ancestors galing sa province of Fujian para magkaroon ng communism between all states of Pacific Ocean into one nation. Natatawag niyang Malaysian Kingdom. Ano? Ang naghahari ay Malaysia. So, saka nakakitang ganun ang sinabi ni Dr. C. Rizal. Ano? So, ito ang author ng Malaysia. Okay, pumunta po kayo dyan sa bayan ng Binsons. Ano? Yan po ay hindi bayan ng Binsons noong before World War II. At masakit sa loob na yung ating mga ninunong bayani ng Camarines Norte ay gagawin niyang kapwa niya Malaysian. Dahil wala namang ganyang pangarap ang ating mga ancestors dyan sa Indan. Ano? So, yan. Okay, so lagyan natin ng highlight para malaman ng mga taga-Indan na pinaglululuko sila nitong si Wenceslao Q. Vinsos after niyang mamatay. Ano? So, ang gumagawa na ng kasaysayan ay yung mga fraternity niya. Kaya makita natin na ang flag ng Pilipinas ay yung triangle daw ay fraternity. Ano? Dapat natin liwanagin na hindi ang fraternity ang nandyan sa flag ng Pilipinas. Walang halong fraternity. Ano? Papaliwanag natin kung bakit hindi pwedeng haluan ng fraternity. So, itong flag ng Pilipinas nandyan, alam natin, ano? Okay, so ito. Yan daw ay fraternity. Malaki yung ating line. So, lagyan natin ng pula. Fraternity. Eh, itong fraternity yan. Fraternity ng Malaysian. Fraternity ng Chinese. Ng Fujian, China. Ano? So, ganun. So, guhitan natin ng maayos. Redo. Okay, so, pwede bang maging, ano yan, fraternity? So, sa sulat ni Dr. Rizal, makita natin, malilinawan natin kung ano yung flag ng Pilipinas, ano. So, dito nakalagay si Mr. Tan Shin Ismail Hussein. Dito naman sa kabilang kanto ay itong si Mr. Wenceslao Q. Vinsons na ayaw niyang tanggapin na ang Pilipino ay mayroong bansa. Dahil naman sinulat ni Emilio Aguinaldo na ito'y bayan. Pag binasa naman natin ng sulat ni Dr. C. Rizal, ito ay bansa. So, bayang Magiliw ng province of Fujian ancestry, ang ibig sabihin na bayang Magiliw ng ating national anthem, at yan ay falsified copy na mula sa may ultimo Diyos. Walang bayan, kung saan ang katipunan ay namatay para sa province of China ancestry. Ano? So, ganyan ang gustong palabasin. Ano? So, mapansin natin na ang Fujian, ang founding father ng Pilipinas, dito makita ang Fujian, dito sa areang to. At ang gusto niya ay tumawid dito ang Fujian, tumawid dito sa Luzon, nakarating dito sa Laguna, pinanganak daw si Rizal, nakarating dito ang Fujian sa Camarines Norte, pinanganak si Wenceslao Q. Vinsons. Si Wenceslao Q. Vinsons nangarap magkaroon ng Malaysian country, ang mga Indonesian, nagseparate sa Indonesia, and then ito, naging Malaysia na rin. Ang gusto naman ng ancestors nitong si Wenceslao Q. Vinsons, palibhasa ay ancestors daw, ang founding father ng Nine Dash Line, maging Malaysia din ang Balabak, maging Malaysia ang Palawan, of course, ang buong Luzon, Malaysia. Ganon yan. So, ito ay United States of China ancestry in Malaysia, in Philippines, at gusto nilang ng China na pati itong Indonesia, pati yung Brunei Darussalam, o pati yung Hawaii at saka yung Guam, baka kasama itong Japan, ay maging United States of China ancestry.
Kaya yung dinevelop yung Chinatown na magpa-pop up na lamang diyan sa mga streets ng Manila o streets ng ah, mga cities sa buong mundo, ano. So makita mo kung gaano ka-greedy ang Chinese, ano. At ang gumawa ng mga Chinatown ay alam natin na Fujian Chinese, ano. So ibig sabihin ang nag-develop nitong Nine Dash Line ay Fujian Chinese at isa itong author na ito ng ah, Nine Dash Line, which is Luckie Vinsons, ano. So ngayon patutunayan natin na hindi tungkol sa Nine Dash Line, hindi tungkol sa Pacific Ocean, hindi tungkol sa Malaysian Iridenta o Malaysian Heritage o Malaysian History ang kasaysayan ng Pilipinas, ano. So walang Pilipino na katipunero na nangarap na sakupin ang Pilipinas ng Malaysia o ng Fujian Province. Ano, so walang ancestor si Dr. Rizal na galing sa province of China, walang fraternity si Dr. Rizal, walang secret society si Dr. Rizal, at hindi siya nangarap na makita si Domingo Lamco dito sa karagatan ng Silanganan, ano. So ipapaliwanag natin kung bakit walang Chinese heritage ang China sa sovereignty ng Pilipinas kahit sa karagatan ng Pasipiko o yung sinasabing China Sea, ano. So yun po ang ating tinatalakay ngayon, ano. So itong areang ito ang pasimuno ng kaguluhan sa buong mundo, itong Fujian China Ancestry, ano. Siya yung founder ng China, itong Fujian, ano. Kasi gusto niya ito New China. Okay, so si Mao Zedong, ano, ay peke na bayani ng China, ano. Nagpo-prosper ang China sa pamamagitan ng pagnanakaw ng identity ng lahat ng bansa, ano, at ng nationality. Especially yung nationality ng Pilipino, ninanakaw ng China, ano. So ang salitang China ay imbento ni Mao Zedong. Kaya very bad ang China, ano. So ang Chinese walang nationality hanggang 1949. 1949, from 1896 to 1949, ang tawag sa kanila ay Inchik, ano. So hindi lahat naman ng Inchik ay gusto nilang maging Chinese, ano. Kasi very bad ang pangalang Chinese, ano. Galing sa China at yung China ay imbento ni Wenceslao ni Mao Zedong at ang dugo ng maraming mga Inchik na namatay, ano, ay naging sakripisyo para kay Mao Zedong, ano. So mas maganda pang tawagin silang Inchik kaysa tawagin sila siguro na Chinese, ano. Kasi katulad Chinese Garden nilagay sa Ilocos. Oh, paano masabing ang Pilipinas ay Chinese Garden ng ancestors of China? Oh, yung Chinatown, sino bang nag-imbento? Di si Mao Zedong din. Lahat gusto nilang maging town. Lahat gusto niya maging Chinese province. Kung saan-saan ang Chinatown. Kaya very bad yung salitang China. Nakakasuka, ano? So, it's very bad na gagawin ninyong Chinese lahat ng nakikita ninyo, ano? So, hindi pwedeng gano'n, ano? So, bigyan natin ng aral ang mahal nating Inchik, ano? Na i-reject nila yung nationality Chinese kaysa burahin nila ang Pilipinas dahil sila ang mabubura sa Pilipinas, ano? Sila yung babalik sa China o babalik kay Mao Zedong. Kasi sabi ni Dr. Rizal, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa Pilipinas. Kaya dapat, lingunin muna ninyo kung saan kayo galing. Kay Mao Zedong galing ang China. Ay di kung ayaw niyo kay Mao Zedong, burahin niyo yung China. So mawawala ang Chinese nationality. Ano? So, hindi nyo mapapatunayan na Chinese si Dr. Rizal, ay burahin nyo yan. Otherwise, nakakahiya kayo sa buong mundo. Ano? So, yan po ang ating topic ngayon. Sunod ay gagawa na naman tayo ng bagong topic, ano, yung pasisinungalingan natin na ang Pilipinas ay hindi bahagi ng heritage or historical heritage ng ancestors of China, ano.
kahit ang dagat na ito ay hindi bahagi ng Chinese historical heritage, ano? Kahit ang Malaysia at ang itong Brunei Darussalam at ito ay hindi bahagi ng Chinese heritage, ano? So yan. So mahirap magkaroon ng Chinese historian, ano? Kasi nanakawin ang ating lupain, ano? So itong Pilipinas hindi pwedeng nakawin. Hindi basta-basta pwedeng baliktarin ang kasaysayan ng Pilipinas at ipapaliwanag natin kung bakit walang kinalaman ang history ni Wenceslao Cubinsons at nitong si Emilio Aguinaldo at itong mga Pujian fraternity or Malaysian fraternity. Wala silang historical heritage sa bansang Pilipinas o kahit sa Pasipiko, ano. So gustong magikin nila yung Pacific Ocean, ano. So yan, ang susunod natin ay pagpapatotoo na bulaan ang kasaysayan na ginawa ng fraternity ni Pujian Chinese Emilio Aguinaldo at fraternity ni Wenceslao Cubinsons. Bulaan yung ginawa niyang anak bayan of the province of Makabayan of the province of ancestry of Mao Zedong. Ano? So, ganun po yan.